Nag-aalalang tumingin sa malayo si Kayden. Ipinaliwanag ng veterinaryo na ang kanyang mga kagamitan dito ay napakalimitado, kaya ito ay isang palagay lamang, ngunit ang lahat ng mga hayop ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalulong sa droga. Ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig sa pagtataka at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Nang marinig ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ng Awakened sa takot. Bumukas ang bakal na pinto. May bumaba sa hagdan, pagkakita sa estudyante sa pintuan, tinanong ng matanda kung saan na siya nagtagal. Tumingin ang lalaki sa likod, nakatingin sa ibaba. Sagot ni Wayne na nagtatapon siya ng mga katawan. Bumangon, hiniling ng psychokinetic sa kanya na mag-ingat sa mga lansangan, dahil hindi nila alam kung saan at kailan magpapakita ang mga bloodhound. Kinuha ang isang folder sa kanyang mga kamay, tinanong ng scientist kung bakit siya ay nabigo pa rin, dahil ang mga eksperimentong kondisyon ay pareho. Pagtingin sa kanyang likuran, gustong magtanong ng bata, at tinanong kung ano ang kakayahan ng bloodhound na nakasalubong nila. Nang inag ang matandang lalaki, naalala kung paano ninakaw ang kanyang eksperimentong sample. Tumangala ang lalaki at ipinaliwanag na may kinalaman ito sa paggalaw, dahil lumitaw ang bloodhound. Kinuha ang pusa at nawala sa isang segundo, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong mag-react. Nakatayo sa harap ng desk, sinabi ng psychokinetic na hindi niya hahayaang kunin ang sample kung alam niya ang tungkol sa bloodhound, ngunit ngayon alam na niya ang kakayahan nito. Kinakagat ng scientist ang kanyang mga labi dahil sa kaba. Papatayin daw niya ang magnanakaw kapag nakita niya itong muli. Tahimik na ibinaba ni Wayne ang kanyang tingin. Ang blue sky ay nakabitin sa itaas ng ulo noong high school, ang mga estudyante ay gumagawa ng kanilang negosyo sa silid-aralan. Lumingon sa likod si Jiwo, nakita ang kaklase niya. Ikan-away ng bata ang kanyang kamay. Si Wayne ay naglakad papasok sa silid-aralan na walang pakialam. Ang bata ay patuloy na kumaway sa kanyang memorya. Sinabi ng matanda na ang kakayahan ng isang bloodhound ay may kinalaman sa paggalaw. Bumaba ang tingin ng estudyante, nakasandaw sa kanya. Masaya ang bata na makita siya sa paaralan. May sincere na ngiti sa kanyang mukha. Tahimik na umupo ang kanyang kaklase sa kanyang mesa. Nagpatuloy ang tingin ng estudyante sa kanya. Tumalikod siya nang magsimulang mag-usap ang ibang mga estudyante tungkol sa kanila, hindi naiintindihan kapag naging malapit na silang magkaibigan, nakita nilang kakaiba ito. Napakamot ng pisngi si Jiwoo sa hiya. May mga libro sa windowsill. May sinusulat ang guro sa pisara. Ang bata ay may hawak na telepono sa kanyang mga kamay at tumatawa. Ang isa sa mga larawan ay nagpakita ng 3 pusa. Sa isa pang larawan, nakahiga sila sa isa't isa. Sa pangatlo ay nakahiga si Kayden sa isang unan. Ngumiti at tumawa ang bata. Ibinaling ni Wayne ang atensyon sa kanya, nakatingin sa alang-inang ngiti ng bata. Naisip ng psychokinetic student na kung bloodhound ang kanyang kaklase, ibig sabihin ay isa itong eksperto na sumailalim sa pagsasanay. Ang mga ulap ay lumutang sa itaas ng mga bahay. Ipinatong ni Kayden ang kanyang paa sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga paa, nakasandal sa dingding, nagtataka ang ginger cat kung bakit pagod ang kanyang katawan kaninang umaga, ibinababa ang kanyang ulo, inakala ng Awakened na komplikasyon ito ng pinsalang natamo niya. Nakahiga sa harap ng bintana ang mga stray cats, na may takot na nakatingin sa kanila. Naisip ni Kayden ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Nanlaki ang mata niya. Ipinapalagay niya na ito ay ang lahat ng epekto ng awakened kakayahan ng isang tao, at na marahil sila ay dumating na para sa kanya. Gamulong ang tabby cat. Nakadungaw sa bintana ang awakened one, napagdesisyonan ng ginger cat na ang mga hayop ay kadalasang natutulog sa oras na ito, kaya automatiko siyang dinaig ng antok dahil sa mga kakaibang katangian ng kanyang katawan. Pinaliwanagan ng maliwanag na araw ang silid, itinaas ang nanginginig niyang paa. Napagtanto ni Kayden na malapit na siyang makatulog, nang makita ang isang anino sa kanyang harapan, nagpasya siyang magtago na lamang sa sikat ng araw, nakayuko ang ulo,
naglakad ang Ginger Cat patungo sa mga sofa. Biglang awaken, natamba siya sa tagiliran, iniunat ang kanyang paa. Nagpasya si Kaiten na hindi siya mawawalan ng antok. Nagsimulang manginig ang kanyang mga paa, iniisip na hindi ito ang Ginger Cat na ibinaba ang kanyang paa. 4 na pusa ang natutulog sa araw. Naglalakad si Jiwoo sa kalsada, may nakita siyang pusa sa bakod. Inabot ng bata ang kanyang backpack upang mahanap ang isang puno na may hawak na isang stick ng karne. Ipinagpalagay ng binata na nagugutom ang hayop. Lumapit ang pusa sa kanyang kamay at sinipsip ang puno na iwan sa bakod. Ngumiti ang bata at hiniling sa pusa na huwag matakot sa kanya, bakit naman at pinagmamasdan sila mula sa gilid, naririnig ang kanyang boses. Nanlaki ang mata ng schoolboy, napalingon sa kanya, tinanong niya, nang lapitan siya ng bagong dating, tinanong ng psychokinetic kung saan nakuha ng kaklase niya ang pusa. Napataas ang kilay ni Jiwoo sa pagtataka. Ang batang lalaki na nakabuka ang bibig, ay ipinaliwanag na hindi ito ang kanyang pusa at ito ay gutom lamang. Dinilaan ng hayop ang paa nito, at sinabi ni Wyan na hindi ito ang tinutukoy niya, kundi ang maitim na tabikat na dinala ng kanyang kaklase sa isang lugar noong nakaraang gabi. Kinilig ang bata. Umindayog ang bata sa gilid at ipinaliwanag na dinadala niya ito sa veterinaryo at nagulat na lang na nakita ito ng kanyang kaklase na nakatingin sa malayo. Ipinaliwanag ng estudyante na nakilala niya ang pusa noon, ngunit nawala ang hayop at bumalik pagkaraan ng ilang araw na may maraming sugat. Kaya nagpasya ang bata na dalhin ito sa veterinaryo. Nanlaki ang mga mata ng estudyante, at tinanong niya kung bakit ganoon ang tinatanong ng kaklase niya. Napaiwas ng tingin si Wyan at sumagot na baka pusa niya iyon. Napaawang ang bibig ni G sa gulat, niyakap ang kanyang backpack, tinanong niya kung ano ang nangyari at bakit nawala ang pusa. Sa pagtingin sa kanyang kaklase, nag-alok ang lalaki na ilabas ang pusa upang tingnan ang tumatakbo sa kalye. Sinabi ng binata na sa ganitong paraan niya malalaman kung kanya ang pusa o hindi. Ikanaway ng bata ang kanyang kamay at humiling na maghintay ng 1 segundo, na nakapikit. Napagtanto ng psychokinetic na estudyante na kung ang kanyang kaibigan ay isang bloodhound, hindi ito magiging madali. Si Kaden ay natutulog, naririnig ang boses ng kanyang kaibigan. Itinaas ng Ginger Cat ang ulo nito, nakitang pinupulot ng lalaki ang Gray Cat. Nagtanong ang awakened one kung ano ang nangyayari, bumangon, ipinaliwanag ng estudyante na nakita niyang nakatingin sa kanya ang may-ari ng pusa. Tinanong ni Kaden kung ano ang pinag-uusapan nila. Tumakbo si Jiwoo palabas ng pinto at nangakong babalik kaagad. Nagising ang mga naliligaw na pusa. Ang awakened one ay bumuka ang kanyang bibig sa pagkalito. Pininturahan ng araw ng dilaw ang langit. Si Wyan ay nakatayo sa kalye, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Tumakbo ang lalaki sa kanya, ipinakita ang hayop. Tinanong ng binata kung ito ay ang parehong pusa. Lumapit sa kanya ang isang kaklase. Parang walang pakialam ang kanyang tingin. Binuksan ng Gray Cat ang mga mata nito. Tumingin sa kanya ang magalang na bata at kinumpirma na ito ang kanyang pusa. Nanlaki ang mga mata ng hayop sa takot, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan ang paglalahad ng kamay ng matanda sa kanya, pilit na hinahawakan sa kanyang mga bisig ang biglang baliw na pusa. Tinanong ng bata, kung ano ang nangyayari dito, sinusubukang ibato ito sa kanyang mga bisig. Hiniling ng schoolboy na kumalma siya. Hiniling ni Wyan na ibigay sa kanya ang cup. Napatingin sa kanya si Gia na nagtataka. Ang kanyang kaklase, napaawang ang kanyang mga labi sa iritasyon at inulit ang kanyang kahilingan. Itinaas ng pusa ang buntot nito sa sama ng loob. Nanlaki ang mga mata ng batang lalaki, matindi, kinakabahan, nakakunot ang kanyang mga kilay. Tinanong niya kung nawala ba talaga sa kanyang eskwela ang pus ang nagbabanta sa kanya. Kinumpirma ito ng psychokinetic student na paatras, tinanong ng bata kung bakit agresibo ang pag-uugali ng hayop, kung nasa harap niya ang may-ari nito, bakit? At galit na pinaikit ang mga mata. Tanong ng bata,
Bumuka ang bibig niya sa takot kung bakit gusto niya ang pusa kung hindi siya ang may-ari nito. Inulit ng kanyang kaklase ang kanyang kahilingan, ipinaliwanag iyon sa kanyang kaibigan. Malalagay sa panganib kung iingatan niya ang pusa. Tumangala ang estudyante, hawak ang pusa, tumanggi si G. Ang psychokinetic na estudyante ay galit na nagkunot ng kanyang mga kilay at sinabing wala siyang pagpipilian. Isang maliwanag na kislap ng liwanag ang lumiwanag sa kalye. Namuti ang mga mata ng bata. Wei at tinulak siya ng kamay, nakatingin sa kanya. Sinabi ng lalaking nakabespectacle na ilang oras daw hindi makakabangon ang kaklase niya. Bumagsak ang bata sa lupa. Inilabas ng psychokinetic na estudyante ang kanyang kamay, ang mga alon ng enerhiya ay itinaas ang gray cat sa hangin. Kami at pilit ang kanyang mga daliri para hawakan ang biktima. Inilabas ng hayop ang kanyang mga pangil sa takot. Biglang nanlambot ang katawan nito. Hinawakan ito ng bata sa batok. Ilang sandali pa ay tahimik siyang tumingin sa kaklase. Tapos yung spectacle. Lumingon si Boy, narinig ang boses. Natigilan ang psychokinetic na estudyante. Tumingin siya sa likod. Tumayo si Jiwo, umindayog. Napahawak ang bata sa kanyang leeg, nakabuka ang bibig at nagulat. Nagtaka si Win kung hindi pa ba niya nagawang tamaan ang mga pain points. Ang bata ay nakatayo sa kanyang mga tiptoes, swaying mula sa gilid sa gilid. Tinanong niya kung bakit ginagawa ito ng kanyang kaklase. Nanlaki ang mga mata ng bata habang nagtatanong kung bakit siya sasalakayin at kukunin ang pusa, gayong hindi naman siya ang may-ari. Ang psychokinetic na estudyante ay nagngangalit sa loob. Hiniling ng Morena sa kanyang kaklase na kalimutan ang lahat ng nangyari. Wala na siyang pakialam kung saan nanggaling ang pusa. Kinuha ni Wayne ang katawan ng hayop sa kanyang kamay. Tumalikod na siya para umalis. Hiniling sa kanya ni Jiwo na ipaliwanag ang lahat ng mas malinaw para magkaroon siya ng pagkakataong maunawaan ang mga nangyayari. Nanlaki ang mga mata ng bata nang maalala ang mukha ng matanda. Ipinatong ng bata ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at tinanong kung ang kanyang kaklase ay nagtatrabaho para sa awakened na lalaki. Ang Psychonauts apprentice ay tumingin sa paligid at nagtanong kung ito ba ang kumuha ng pusa mula sa guro. Inilahad ng Morena ang kamay sa harap niya. Iniisip niya na ang kakayahan ng kanyang mga kaklase na awakened ay may kaugnayan sa acceleration, na nagpa siya na atakihin siya kaagad. Kahit na ang panuurin, ang batang lalaki ay naglabas ng mga alon ng black energy mula sa kanyang kamay. Napataas ang kilay ni Jiwoo sa takot. Ang shockwave ay nagpalipad sa kanyang katawan sa hangin. Nakadapa ang batang lalaki. Ilang sandali pa, muli siyang tumayo. Nagawa niyang makaiwas sa susunod na suntok. Lumitaw ang bunganga sa lupa mula sa pagsabog ng enerhiya. Pagtingin sa gilid, naisip ni Win na hindi katakataka na nagawang nakawin ng kanyang kaklase ang pusa sa sobrang bilis na sumugod. Napagtanto ng schoolboy na ang kanyang kaklase ay awakened din at kahit papaano ay may kaugnayan sa matanda, ngunit siya pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nila ang pusa. Ang psychokinetic na estudyante ay nagpadala muli ng black waves of energy. Dumaan si Hugh sa ilalim nila at lumapit sa kalaban. Iniabot niya ang kanyang mga kamay para kunin ang gray cat. Nang mapansin ito, inilipat ni Wayne ang kanyang kamay sa gilid. Inilahad ng Morena ang kanyang libreng kamay sa kanyang harapan, hindi makapaniwalang naisara na ng kanyang kalaban ang distansya sa pagitan nila. Wala siyang pakialam kung gaano kabilas ang tao, basta predictable ang mga galaw niya. Isa pang alon ng enerhiya ang nagpabalik sa katawan ng bata. Ilang beses umikot ang schoolboy, nakapikit. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Bumungad sa kanya ang psychokinetic student. Napagtanto ni Wyatt na may mali sa kanyang kalaban. Sa pagtingin sa kanyang kaklase, naisip ng batang lalaki na ang Bloodhound ay dapat tumanggap ng tamang pagsasanay sa labanan, ngunit lahat ng kanyang mga paggalaw hanggang sa puntong ito ay pabaya. Gamulong siya sa gilid niya.